Good day guys! Nandito tayo ngayon sa Motorstar Bicutan dahil i-welcome natin ang pinakabagong miyembro ng Easy Ride Family, pinakabagong scooter ni Motorstar. Ito lang naman si TVX 150, 150cc, nakapresyo ng Honda Click 125. Gusto mong malaman yung kanyang details? Ay syempre tumutok ka na at don't forget to like, share, and subscribe. And if you're ready, alamin na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Kilatisin natin ang pinakabagong scooter ni Motorstar na kauna-unahang merong idling stop system. Yes, tamang inyong narinig, meron na tong idling stop system. Pero bago natin talakayin yan, ipakita muna natin ang colorway na pwede nating pagpilian. Si TVX 150 ay may 4 na kulay. Una na dyan, itong itim. Meron ding glossy red. Glossy rin naman yung kanyang gray. At ang kaisa-isang matte ay yung blue. Umpisan natin dito sa kanyang harapan. Ang kanyang gulong ay tubeless. Ito ay may size na 180 by 14. Same size dun sa kanyang kamuka. Kapareho rin ng design ng kanyang mugs. At sa lahat ng color variant ni TVX ay kulay itim. Napansin ko nga rin naglalagay talaga ng red na bolts si Motorstar sa kanilang fender. Nag-start yan kay 150N. If we will look closer sa kanyang plastic, meron na rin siyang naka-engraved design. On the right side naman, andito yung ating disc brake na same design lang din with Aerox. Malamang ay kasukat niya rin. Kaya kung sa upgrade ay hindi kahirap. Kadalasan kasi sa aking nakikita, binibig disc para mas maging pangdiinan yung itsura. Sa kanyang caliper naman, single pot caliper at nandito na rin yung speedometer sensor. Ito naman ang itsura ng kanyang fender. Glossy, maganda yung pagkaka-finish and design. May decals on both sides. Sa biglang tingin parang Aerox yung naka-print no, pero easy pala. Pansinin naman natin itong kanyang fender extension. Medyo mababa lang siya kaya matalsik yan. While the clearance sa pagitan ng gulong at fender ay maluwang pa, indication na pwedeng maglagay ng mas malaki o mas makapal na gulong. Sa side profile naman tayo, ito ay merong decals na FI 150 and ito na ay liquid gold. Yan ang naka-emphasize sa kanyang decals. Sa ibabaw naman, meron ding decals. Maporma rin ang outcome ng pagka-adapt ng itsura ni Aerox ni Motorstar. Meron at merong magko-comment on negative side pero sa positive side naman, especially on the budget, kung gusto mo talaga ng Aerox na motor, kung dito makakatipid ka talaga. At meron din yung iba naman dahil Motorstar yung kanyang brand, kahit may budget ay napapakuha sila dahil tiwala na rin. Change topic, sa ilaw naman tayo. Meron itong headlight na LED. Meron na din itong daytime running light na yan yung strip na white na kapalibot sa kanyang low beam. Ang kanyang turning lights nandito po sa baba, yan ay bulb type. Ito naman ang itsura kapag naka high beam si TVX 150. We're going up, up, up on its visor. Same with Aerox, meron din tong tinted na visor. Sa kalagitnaan nitong kanyang front fairing, meron itong emblem na Motorstar. Alright, dito na tayo sa kanyang exciting part. Itong kanyang side profile, nakita ko kasi napaka-porma nito. Lalo na pag makita mo to in actual, mamamangha ka rin. Vitong-vito yung datingan niya. X-ring yung kanyang espada. Nakasulat dyan na decals, easy ride. If you will observe the quality ng kanyang paint job, mapapa-thumbs up ka rin. Of course, meron po tayong standard positioning. Wala po siyang pang-cruising. Silipin na natin yung kanyang cockpit. Malinis ang design and sporty looking. Buttons natin sa kanyang left, meron tayong high and low beam, andyan yung kanyang turning lights button at yung kanyang busina. Meron ring indicator yung kanyang turning lights button na one way para ma-turn off mo ay ipupush forward mo. Sa harap may buttons for the passing light and both levers ay kulay itim. Dako naman tayo sa kanyang right side. Nandito yung kanyang button para sa kanyang idling stop system. First time ito sa scooter ni Motorstar. Ang gamit naman nito para sa mga bagong nakarinig ng idling stop system
Sinasabi na nakakatulong to sa fuel economy, nakakapagpatipid kumbaga, dahil kung nag-stop ka ng 3 to 5 seconds, mamamatay ang makina mo and then ito throttle mo lang siya, mabubuhay na ulit. Other buttons, andyan yung kanyang headlight option, hindi pa po ito automatic headlight on. And yung ating starting system which is push button only, wala na po siyang kickstart. Let's go sa kanyang meter panel. Ito po ay fully digital, colored na po yung kanyang display. Madaming meron dito, isa na dito yung importante, fuel level indicator, RPM, speedometer, meron na ring clock and hindi mo na kailangang magpalagay ng voltmeter dahil meron na siyang built-in na voltmeter. Nandyan din yung indicator ng idling stop system at ng ating overheat indicator. Si TVX 150 meron ding front compartment. Pang quick access siya dahil easy to open, i-push mo lang siya ay mabubuksan na ang ating front compartment. Ang upgraded dito, nandito yung kanyang charging port at dalawa yung kanyang socket. 2 USB type yan, ibig sabihin dalawang gadget ang pwede mong pagsabaying i-charge. Pansin ko lang yung space ay medyo maliit para sa ating phone. Ang itsura naman sa side view ay ito. Napansin ko lang sa kanya, medyo maluwang yung pagitan ng fairings ng kanyang handlebar at ng kanyang body. Pumunta naman tayo sa kanyang ignition. Ito pa rin ay nakatraditional na mechanical key. Dito mo na rin sa may susian, bubuksan yung kanyang fuel and seat dahil may indicated button na. When turned on, umiilaw yung palibot ng kanyang susian. Kapag nakasindi yan, very pleasing sa eyes, mukha siyang aftermarket. Ito namang kanyang gas tank ay wala sa ilalim ng upuan, nandito siya sa gitna. Ibig sabihin lang yan ay mas madaling magpagas kung ikaw ay may angkas, bagahe man yan o back ride. Ang fuel capacity pala nito is 8.2 liters pang long ride talaga guys, and dun sa kanyang kamukha ay 5.5 liters lang yung kanyang capacity. On that point, mas lamang dito si TVX. Meron naman itong fuel consumption of 35 to 45 kilometers per liter. Alright, sa side view naman ang ating silipin. Ito ay may easy ride na decals, sporty din ang pagkakayari, X yung kanyang espada, V2 rin ang kanyang pormahan. Ito naman kanyang upuan, it has the anti-slip na seat cover and maganda rin yung pagkaka-stitch, yung upholstery niya, solid na solid with matching malambot na foam. Meron tayong upuan ng backride na elevated. Kapag mas maliit ng konti ang backride sa driver ay okay pa rin, makikita pa rin niya ang surroundings. May enjoy pa rin niya ang scenery dahil nga mas mataas yung kanyang upuan. Para ka na rin niyang naka-camel backseat. Sa malayuan, napaka-sharp nung kanyang itsura. Sinamahan pa yan ng grab bar na top box ready. Swak na swak sa looks niya, bumagay ito ang kanyang grab bar. Meron itong maximum weight capacity na 5 kilos. Maganda naman ang finish, glossy, sana tumagal yung kanyang pintura. Nandito na tayo sa kanyang upuan, silipin na natin yung kanyang compartment. Isa sa mapupun ako ay wala pa tong spring. Maganda sana kung meron na para may pang-counter kung ito ay babagsak o sasara. Sa kabilang banda, meron naman itong tool organizer at yung kanyang helmet hook. Maluwang na rin ang kanyang underseat compartment, kasya na ang ating mga documents, ang ating kapote, pero itong ating full face helmet ay hindi pa kakasya. Win-workout na natin ang iba't ibang paraan, pero sa huli ay hindi pa rin sumapat. Hindi lumapat kaya sorry muna agad. Tiis-tiis muna sa helmet hook o kaya bumili ka na agad ng top box. Ang kanyang makina naman ang ating silipin. Meron itong engine type na single cylinder, single overhead cam, naka 2 valve pa lang po ito, pero ito na ay liquid cooled, plus fuel injected and 150cc. Sa kanya namang maximum horsepower, 14.6 horsepower at 8,000 RPM. Malapit-lapit kay Aerox na 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Mabaling naman tayo sa kanyang torque, 14.7 Nm at 6,700 RPM. While kay Aerox medyo mas mababa, 13.9 Nm at 6,500 RPM. May sinabi kaya ito kay Aerox sa arangkada dahil sa numbers, mas malakas ang torque ni TVX kaysa kay Aerox. Alright, dito naman tayo sa kanyang taillight. Itong kanyang taillight guys, may pagka V2 rin na manipis lang siya. It is LED. Pogi rin ang dating, yung kanyang turn signal lights ay bulb pa ang ginamit. Kung makita mo to in actual ay meron din talagang dating itong si TVX 150. Dito naman sa kanyang tambucho, kopyang-kopya, at agaw pansin itong kanyang rear brake ay naka-disc na. Sa actual guys, napakaganda ng quality ng kanyang caliper and easy access, parang NMAX yung orientation ng pagkakakabit. Meron din itong built-in na tire hugger at may engraved design na carbon.
Isa sa big contributor sa kapugian ni TVX 150, ito ang kanyang rear shock. Paano ba naman may sub-tank na gold? Lakas maka-all-ins ang datingan, parang aftermarket na siya. Kapag tatayo ka naman sa likod, ito ang itsura ng kanyang rear view. Alright guys, nandito na tayo sa ating final stage, yung ating comfort check. Check muna natin yung ating height, no? Ang height natin ay 5'6". Ang itsura ni TVX 150, sobrang taba. Aerox na Aerox din talaga. So maganda yung pagkaka-Xerox, basta ganun. Maganda yung pagkaka-duplicate sa kanya. And tungkol naman sa budget, mas budgetarian to. No? So yun yung kagandahan sa kanya. Unang-una ay presyo. So titignan naman natin kung dapat sa atin itong si TVX 150. Yan o. Wow, ang ganda ng phone niya. Nag-improve din yung nilalagay na phone ni Motorstar dito sa kanyang upuan. Kasi palambot ng palambot. So sa kanyang suspension, yan. Same pa rin siguro dun sa 150 Fi nila. ER150 Fi. Ito naman yung kanyang suspension. Napugian talaga ako dito sa kanyang suspension guys. Kasi nakabasa na rin siya and gold. Hindi siya masyadong nagpi-play, no? Kung sa long ride naman ay thumbs up tayo dito. Kung long ride ang usapan. At sa atin namang angkasan, syempre kung kuha tayo ng motor, maganda na yung pang all around. No? Pwedeng pang daily, pang long ride, at kahit na may angkas ka, ay pwede, comfortable pa rin sa kanya. So ito, pasado to. Gawa ng napakalapad ng kanyang upuan, malambot, and at the same time, elevated siya. Mas nakikita nung back ride mo yung surroundings, kaya mas na-enjoy niya mag long ride. Ito naman yung kanyang may stock bracket na siya. 5 kilos yung maximum weight nito. At yung pagkakapintura, makapal naman, pero sana matibay rin to, no? Para hindi na tayo bumili ng bracket natin. Kagandahan naman kasi nito is plug and play na lang siya, bibili ka na lang ng top box. And of course, kapag long ride na sinasabi natin, gusto natin yung makina hindi masyadong hirap, ito naka-liquid cooled na rin siya. Ayan. So, meron na siyang cooling system para sa kanyang makina, para kahit na i-long ride mo ay okay pa rin yung kanyang takbo, hindi hirap. Sa pormahan naman, ayan, iupo natin ng mabuti yung ating puwet. Ayan, tiptoe tayo. Ayan, kung kita nyo sa ating camera, tiptoe po tayo. And meron lang siyang standard position. Para ka rin nakaklik kapag nag-long ride ka. Ayan. Pero pogi naman siya, di ba? Bagay na bagay, lalo na din sa mga bagets at sa mga bagets mag-isip. Kung sa formahan naman, wala ka na rin sigurong babaguhin, di ba siguro kung gusto mo pang lumakas yung brakes, o kaya pumorma, papalitan mo ng Brembo, ayan o, di ba dun sa mga group chat ng mga Motorstar kasi, pinapapogi na nila. So, na-appreciate na nila yung forma ng mga motor na nilalabas ni Motorstar, which nagiging okay naman kasi kahit na paano, medyo mas budgetarian siya dun sa kanyang kamuka. May option pa rin tayo, lalo na dun sa mga minimum wager na kagaya natin dati, no? Napakalaking tulong ng mababa ang presyo ng mga motor. Kasi kahit na sakto lang yung budget mo, gusto mong magkaroon ng pogi at mapormang motor, reliable naman kasi matagal na rin si Motorstar. At ako naman, nakaranas naman tayo ng Motorstar na motor, hindi man natin napapabuksan yung kanyang makina, ayos na ayos pa rin naman yung kanyang takbo. Panggilid nga lang yung pinalitan natin kasi yun naman yung wear and tear. So nasa discretion lang natin kung pipili ba tayo na nasa mga Big 4 or pwede naman tayong kumuha nitong Motorstar. Sa SRP naman po tayo, 83,000 pesos ang kanyang suggested retail price. Meron itong minimum down payment of 7,000, yung pinakamababa. Meron ding 10,000, yun yung pinaka-ideal dito sa price list ni Motorstar. Sa 6 months, pwede mo siyang bayaran ng 14,344. Sa 12 months mo or 1 year is 8,119. 18 months is 6,044. 2 years mo is 5,007. Sa 3 years mo is 3,969. At may rebate pa yan na 400 pesos kung maaga kang magbabayad. Ibig sabihin, papatak na lang na nasa 3,500 yung monthly mo pag 3 years mong kinuha at nag-down ka ng 10,100 pesos. At sa down mo na 10,100, pwede mo pang tasan para mas bumaba pa yung monthly mo. At kung nag-enjoy ka po sa ating video, do not forget to like, share, and subscribe dito po sa ating YouTube channel. Pagpalagi ka naman po sa Facebook and TikTok, ilalagay ko na lang po yung link dyan sa description sa baba. At hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ride safe!